ako po ay nag-aalala kay Boss MG kasi po meron pong shinout out etong si Kulaong at alam ko kaya siya nag-shout out ng ganon is para po iparinig talaga sa atin na siya po ay meron pong kausap na ganong tao. Ah, kaya po sabi ko, teka, kilala ko to ah. Sabi ko sa isip-isip ko, putya, nakipag-meeting na si Kulaong doon. Ha? Ito po yung shinout out ni Kulaong. So, in-update ko lang kayo na okay naman ho ako at marami hong nag-aalala at hindi ako nakita maghapon. Hindi po. Okay lang po ako. Ako'y galing ng Quezon City. Nakipag-meeting ako dyan sa mga grupo ng Crime Buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Crime Buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Ayan. So, ilang beses niya pong binanggit, sinabi, eto pong kamiting daw niya, etong si Jad Dera. At alam niyo po, ako po kasi, ano po ako dyan sa may kumbaga meron akong topic noon dyan sa NBI. At tinalakay ko po etong patungkol dito sa sa mga nakakulong sa NBI. No mga nakaraang panahon. Ayan, tinalakay ko 'yan eh. Etong tungkol sa NBI. At ako po ay talaga na nagulat po talaga ako. Nagulat din ako nung malaman na hindi lang pala ako. Nagulat po talaga ako kasi sabi ko, teka, bakit sinoutout ni Kulaong to? Sabi ko, bakit kaya sinoutout ni Kulaong to? Parang na bigla ako may naalala. Teka, ba't ganun? Nawala yung video. Teka. Okay. Ibalik ko nga, balik ko. Ito po kasing tao na sinoutout ni Kulaong, napanood ko na to. So ito pong binanggit ni Kulaong, isa pong popular na nakakulong sa NBI. Ito po ay kilalang kilala. Sinisilip ngayon kung may iba pang sangkot kaya labas-masok sa NBI ang isang inmate doon na si Jad Dera. Ay sa isang jail guard na kasama niya na aresto. Kung sino po yung 7 beses na raw silang nakalalabas ngayong taon. At opisyal ng NBI raw ang nagutos na ipasyal siya. Dikit din po Saksi, sa popular. si John Consulta. Dikit din po ito sa popular na tao. So panoorin po ninyo kung sino po itong shinout out ni Kulaong. Jad Dera ang pangalan. Sinisilip ngayon kung may iba pang sangkot kaya labas-masok sa NBI ang isang inmate doon na si Jad Dera. Ayon sa isang jail guard na kasama niyang naaresto, 7 beses na raw silang nakalalabas ngayong taon at opisyal ng NBI raw ang nag-utos na ipasyal siya. Saksi, si John Consulta. Mukhang typical na dinner date sa buffet ang tagpong ito gabi ng Martes sa isang restaurant sa Makati City. Pero ang lalaking nag-date katabi ang nobya, hindi VIP, kundi si Jose Adrian Dera o Jad Dera. May kasong murder at illegal na droga at nakakulong sa NBI. At ang mga animoy bodyguard, taga-NBI ring. Matapos ang date, hinatid nila ang nobya ni Dera sa Rizal. Bago bumalik sa NBI Tower sa Manila, gamit ang van ng NBI. Dito na sila hinarang ng mga operatiba ng NBI NCR at Task Force Against Illegal Drugs. Kahapon, panay iwas sa pagsagot si Dera. Bakit po kayo lumalabas ng NBI? No comment po ako, no comment. Walang transaction, sir? Sa labas ng NBI? Wala po. Pero sabi sa GMA, hindi reduce ng ilang naarestong jail guard. Ikapitong labas nila ni Dera ngayong taon ang dine-in sa Makati.
May overnight sa resort sa Angeles, 2 biyahe sa Batangas, sa isang resort sa Pampanga at 2 beses sa Tagaytay na ang huli nitong linggo, Father's Day. Utos daw mismo ng hepe nila sa NBI Security Management Section na si Jake Feudo na ipasyal si Dera. Mas mataas po yun sa amin, kailangan po namin sundin. Kung hindi, Kung hindi po, hindi po namin alam kung di kami susunod, baka matanggal po kami. Sumunod lang po kami talaga sa utos. Wala na po kami ibang maghihinga na dahil talagang may utos lang po sa amin. Kaya po kami naman sir. Itinanggihan ni Feudo sa GMA Integrated News. Alam daw niyang bawal ito. Tanging mga biyahe ni Dera papuntang ospital ang kanyang piniyagan. Ang abogado ni Dera nananawagang huwag husgahan agad ang kliyente. Judge Dera is experiencing gastritis kasi or acid reflux. Saan health facility po siya dinala? As to that details po, wala pa po kami sa kampo namin, di pa po namin nakukuha kung anong details. Hindi naman natin marurule out na baka may nag-request na kumain muna bago bumalik. Ang importante dito, hindi naman po siya tumakas. Hindi naman nasagot ng abogado ni Dera kung bakit may nasamsam sa kanyang 100,000 pesos cash pero hindi raw yun kay Dera. Yung pera na yon ginagamit po nila as ambagan po dun sa pagpapaluto sa loob ng detention cell. Na-inquest na ang mga suspect. Bagong asunto ni Dera, ang corruption of a public official or employee, bribery at paglabag. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act naman ang sa mga jail guard. Kaugnay yan sa pahayag ng isang jail guard na 1,000 piso kada bantay raw ang bayad ni Dera tuwing lalabas siya. Handa raw makipagtulungan ang mga jail guard kaya sana raw maalalayan sila. Sa inquest, abogado ni Dera ang tumulong sa kanila. Public Attorney's Office, sana po natulungan niyo po kami na ipaglaban po yung kung ano po yung totoo. Handa po kami makipag-coordinasyon. Sabi ng Justice Department, tumanggi raw ang Public Attorney's Office na mag-abogado sa mga jail guard. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pahod dito. Para sa NBI at DOJ, malinaw na may sabwatan sa paglabas-masok ni Dera, kaya mabusisi raw ang kanilang pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News. Ayan. So, ito po yung Jad Dera. Siya po yung trending na inmate, controversial na inmate na naglalabas-masok po sa NBI. Kasabay niya po na nakulong sa NBI o nakasabay niya doon yung mga ano tawag dito, mga perpetrators ni Governor Roel de Gamo, yung po nga nagurgur na governor ng Negros Oriental. Kaya po, nung naging issue to, natalakay ko yan kasi nakakulong doon yung kung hindi 7, 8 na suspect sa paggurgur kay Gov. Roel de Gamo. At meron din pong issue na yung isa doon, yung leader ng mga gumurgur kay Gov. Roel de Gamo ay nakakasama ni Jad Dera sa paglabas. Ngayon, tama po ang inyong hinala. Mukhang matindi ang taong ito. Matindi po talaga. Dahil, saan ka nakakita no na nakakulong siya sa NBI pero naigagala siya? Nakakakain sa mga 5-star hotel at ginagawa pang shopper o ginagawa pang service yung sasakyan ng gobyerno. Ginagamit po ang NBI service para sa paglabas-masok nitong si Jad Dera. Ngayon, nagkaroon po ito ng mga hearing alam ko sa Senado ito nagkaroon ng hearing. At sinasabi po nung abogado na ito daw si Jad Dera, meron daw po itong gastroenteritis. So, kahit na ano pang sakit mo, kapag ikay preso, you are not entitled to dine somewhere else, but only inside the prison. Parang napapa-English ko rito English ko laong Ate Lenny. Kaya po nung narinig ko kay Kulaong, etong shoutout niya na ito. So, in-update ko lang kayo na okay naman ho ako at marami hong nag-aalala at hindi ako nakita maghapon. Hindi po, okay lang po ako. Ako'y galing ng Quezon City.
Nakipag-meeting ako dyan sa mga grupo ng crime buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Crime buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jad Dera. Ayun. Shoutout sa inyo lahat. Nagtataka ako ngayon. Sinisilip ngayon kung may iba pang sangkot. Napapaisip tuloy ako ngayon, paano nangyari na crime buster etong si Jad Dera? Ang malinaw dito, si Jad Dera po ay nakakulong na, lumalabag pa sa batas. Ang alam ko po, nakapagpiyansa to, si Jad Dera sa kanyang mga kaso. Ngayon, para po maalala ninyo kung sino po si Jad Dera, siya po yung isa sa mga drug suspect. Siya po ay isang drug suspect at iniuugnay po ito kay Senator Laila De Lima. Iniuugnay po siya kay Laila De Lima. Kung maalala po ninyo, si Kulaong, sina-shoutout si Laila De Lima. Sinasabi niya, nakakausap daw niya si Laila De Lima. Kaya nagtataka ako, paano naging crime buster tong si Jad Dera, kung eto mismo ay merong mga kaso po ng kumbaga kriminalidad. Meron siyang mga nagagawang krimen. Paano naging naging crime buster? Kaya po tingin ko etong si Kulaong ay dumidikit po ngayon sa mga malalaking tao o kaya ay mga malalaking tao na merong mga network. Ayan, network ka. Alam nyo na yon kung ano ibig sabihin ng network. Itinanggi ng naarestong dating agent ng PNP na kamag-anak at naging bagman siya ni Senadora Laila De Lima na nahaharap sa kasong may kinalaman sa droga sa Bilibid. Sadya raw siyang naging deep penetration agent sa Bilibid para mapasok ang grupo ng mga drug lord. At nakatutok si John Consulta. Sa bahay na ito sa Angeles, Pampanga, nahuli ng NBI ang suspect na si Jose Adrian Tiamson Dera alias Jad, 30 anyos. Bantay sarado ng NBI agents ng ibiyahe si Tiamson papuntang Maynila. Kasama si Dera, ni dating DOJ Secretary at ngayon Senator Laila De Lima na kinasuhan at naisyuhan ng warrant of arrest dahil umano sa pagtanggap ng drug money mula sa mga drug lord na nakakulong sa Bilibid. Sinabi ni Peter ko na nagbigay siya ng 2 beses na 5 milyon kay Jad for the candidacy, dun sa candidacy ni now Senator De Lima. Alam natin na gawa-gawa lang itong lahat ng kaso na ito laban kay De Lima dahil nga po after ng 6 or 7 years ay na-acquit si dating Senadora Laila De Lima sa mga kaso na mga gawa-gawang kaso na ibinigay sa kanya ni Digong. As far as our investigation is concerned, wala kaming makitang involvement niya. Siguro, base do sa evaluation ng NPS, they recommend Jad to be charged also. Pero depensa ni Dera, hindi raw totoo na siya ay aide o bagman ni Senator De Lima. Hindi rin daw siya pamangkin ng senadora. Noong February 2016, nirecruit daw siya para maging deep penetrating agent ng PNP para makakuha ng mga impormasyon mula sa drug lords na nakakulong sa Bilibid. Patunay raw dito ang dokumentong pinirmahan niya para maging DPA sa Copland Limestone na pirmado rin ng mga pulis mula sa Regional Anti-Illegal Drugs noong panahong yun na si Ayan. So, etong si Jad Dera po, siya po yung nadikit ang kanyang pangalan kay Senator Laila De Lima. At etong mga gawang kaso kay Senator Laila De Lima, eto po yung mga kaso na tinanim nitong si Digong. Ngayon, bakit ito sina-shoutout ni Kulaong? Kasi alam niyo po, si Kulaong po ay ex-convict. Dati po yang nakakulong. Na-convict po yan sa kasong anti-alias law. Kahit ano ang gawin ni Kulaong, hindi po maitatanggi, hindi po maiaalis
sa kanyang pagkatao na siya po ay ex-convict dahil nga po convicted siya diyan sa kaso na yan. At kahit sabihin ni Culaong na ito'y napunta ng Court of Appeals o ng Supreme Court, the truth is, na-convict siya doon sa lower court. Walang pinagkaiba yon, di ba? Ano pa rin yan? Ikaw ay convicted pa rin. Isa yan sa mga kinaso ni Culaong kay kay MG. At ito po nga mga kinaso ni Culaong ay nakapost po sa FB, nakapost sa DZRH. Ngayon, mapapaisip ka dito, bakit makikipag-meeting ang isang Culaong sa isang Jad Dera? So, desperado na kasi si Culaong. Bukod sa tensyonado, nagulat din siya ng patong-patong. Nakaso ang natanggap mula kay MG. Na ano yan na ano yan kumbaga na ano siya nawindang. Akala niya kasi yung kaso ni MG mga cyber libel lang. Hindi niya alam na ang mga kinaso ni MG mas matitindi pa sa mga kinaso niya kay MG. Kaya po kailangan ni Culaong ng isang matibay-tibay na tao. Meron pong network, underground network, o baka nga po ito'y meron pang mga sindikato na kinabibilangan. Kasi alam nyo po, hindi po pangkaraniwan na si Culaong ay magsasambit ng mga pangalan na yung mga hindi niya nakakasalamuha. Katulad nun kay Vice Mayor Benjo Bernabe, nakasalamuha niya talaga. Shoutout niya. Mali lang, sinabi ni Culaong, binigyan siya nito ng Jaguar. Ngayon, dito kay Jad Dera, yung pong ganito katindi na inmate ng NBI at nakakalabas-masok po, hindi po ito pangkaraniwan. Hindi ka makakapaglabas-masok diyan kapag ikaw ay hindi VIP treatment ang natatanggap sa'yo. Kaya po, ako, nung nakita ko to, ako ay, kasi hindi natin to pwedeng isang tabi. Hindi tayo pwedeng maging kampante na si Culaong po ay bait-baita na at si Culaong po ay parang nagpapastor na. Hindi po tayo pwedeng magpakasiguro. Kaya ito'y totoo, kaya hindi. Kailangan po na mag-ingat ni Boss MG. Bakit? Ito pong sinashoutout ni Culaong na ito, hindi nga po ito pangkaraniwang tao lamang. Malalim ang ugat nito. Hindi po ito parang gagawin niyang bata-bata ang mga NBI. Alam natin kung gaano po karespetado, kung gaano po yung kakilala ang mga NBI na pagdating po sa kanilang ginagawa na pagtatrabaho, hindi po mapapantayan ang kanilang galing sa pag-iimbestiga. Pero, naging tuta sila ni Jad Dera. So, ako, hindi po ako sa nananakot o wala akong dito kundi ang gusto ko ay maging safe si Boss MG. At ayoko na may mangyari sa kanyang hindi maganda dahil po napakatindi ng laban na sinimulan niya, kailangan niya itong tapusin. Kaya po ako nag-aano sa kanya, gusto ko siyang ma-warningan na itong sinashoutout ni Culaong, ay shit, wala na naman signal, ano ba to?
Etong sina-shoutout ni Kulaong po ay isa pong inmate ng NBI na nakakalabas-labas. So ako po nagpapaalala lang para po maging maingat si MG at yung mga tao po na mga tao po na lumalaban para eto pong si Kulaong ay maihoyo. Baka po merong hindi magandang pinaplano etong si Kulaong. Kaya po gusto ko po na mabalaan si MG para hindi po siya magkaroon ng kahit ano man lang na na alam nyo na. Basta ako nagpapaalala kasi nga po etong taon to, nung natapik ko ang paglabas-labas nito, confirmed talaga na meron po siyang mga nababayarang mga NBI na personnel at ginagawa niyang driver bodyguard. Etong mga to. Confirmed po yun. Kasi nga po, yung akin dating topic patungkol kay Gobroel Degamo ay na-link dito kay Jad Dera. Kaya po, ingat-ingat po. Kailangan ni Boss MG maging maingat at vigilant sa kanyang paligid kasi hindi natin alam kung ano ang pinaplano ni Kulaong dahil sa pag-shoutout dito kay Jad Dera. So, tignan po natin kung ano pa po ang mga susunod na kwento ni Kulaong patungkol diyan. Buti na lang talaga na si Kulaong madaldal. Yun po ang kagandahan dito kay Kulaong. Siya na po mismo ang nagbubuking sa kanyang sarili. Siya na po mismo ang gumagawa para magkaroon tayo ng mga ebidensya laban sa kanya. Yan po ang kagandahan dito sa laban natin kontra kay Kulaong.